Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Sa oras na ito, bibigyan natin ng mga pananaw at pagpapaliwanag ang mga kaganapan doon sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami pong mga highlights at mga mahahalagang mga punto na nais nating bigyan ng pagpapaliwanag. At nang sa ganun po ay mapagtagpo-tagpo ng mga mamamayan ang mga nagaganap sa pagsisimula na ng formal na proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una, doon pa lang sa opening statement ay talaga namang bumubula. Bumubula ang laway ni Luistro. Sa kahambugan, no, ang tono niya talagang literally bumula. Bumula ang laway, ano. Sa kahambugan ni Luistro at ng prosecution panel, no, sinasabi nila na we have the evidence to prove na dapat ay matanggal na sa pagiging Vice President si Sara Duterte. Yun po ang kanilang linya sa opening statement. Mayroon silang 4 na sinasabi na articles of impeachment, no? At nais nila ay i-prove na lumabag siya sa grave threats na issue. Hindi ko alam saan kinuha nila ito sapagkat wala pong impeachable offense na grave threats, no? Ang impeachable offense ng isang impeachable official ay patungkol po sa number 1, bribery, graft and corruption, treason, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. So saan po doon papasok ang grave threats, no? Tingnan natin kung anong ebidensya nila. So malamang ipapatawag nila si Romualdez, si Lisa Araneta at si Bongbong Marcos Jr. Kasi sila daw ang pinagbantaan ni Vice President Sara Duterte na sakaling may mangyari o mapapatay si Sara Duterte ay mayroon ng assassin di umano na papatay din kina Marcos, Lisa Araneta at kay Martin Tambaloslos. So, tingnan natin kung paano nila i-prove yan na yan ay impeachable offense sapagkat paano maging grave threats yon kung conditional yon, hindi direct threat, no? Tingnan natin kasi sinabi ni Sara Duterte na kapag ako po'y pinapatay at napatay ay mayroon na rin pong papatay di umano doon sa 3 official na yon. At nais nilang i-prove na ito ay impeachable offense. Yan ang binabanggit ni Boy Ngipin Chel Jokno kahapon, ano? Matapos ang pagbula ng laway ni Luistro sa opening statement. Number 2, ipapakita daw nila na nag-bribe si Sara Duterte, no? Tungkol ito doon sa sinuhulan di umano niya itong si certain Mercado na pagtakpan ang mga anomalya sa DepEd kaya nanuhol siya. Wow, bribery. At alam natin na ito ay hawak nila at ginamit nila ito sa scripted na atake sa Vice President simula pa nung last year. Hindi lang po ngayon, no? Itong si Mercado, Gloria Mercado. Pangatlo, confidential fund, Maria Grace Piatos. Ipapakita nila na dinaya daw ito ni Sara Duterte in spite of the fact na naka-report ito at ito ay na-evaluate ng Commission on Audit. Itong mga confidential funds na ito, Mary Grace Piatos among others. Pang-4 ay tungkol daw sa ill-gotten wealth or unexplained wealth ni Sara Duterte. Wow! So yun po ang kanilang sinasabi na may ebidensya kami at siya ay mapapakonvict namin si Sara Duterte. Okay. On the side of the defense team of Vice President Sara Duterte led by Attorney Sheila Sison, ito naman po ang kanilang sinasabi. Hindi po ito usapin lamang ng ebidensya. Ito ay usapin ng tama at matapat na constitutional process. Ano man ang aligasyon at ano man ang ebidensya kaakibat sa naturang aligasyon, kung binaluktot ang proseso, binaluktot ang konstitusyon, lahat ng yon ay baliwala. So, primordial at pangunahin pa rin po ang
constitutional integrity na hindi sinalaula ang saligang batas. Yan ang unang inihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sinabi nila, huwag nating kalimutan na 32 million mahigit ang mga Pilipino na nagbigay ng kanilang sovereign mandate in an open democratic elections para maging pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno si Sara Duterte. At huwag nating kalimutan na tinatanggal natin. Sa prosesong ito ay gustong tanggalin ng mga nasa prosecution representing the House of Representatives ang mandato ng 32 million na mga Pilipino. Ibig sabihin po, hindi ito tungkol sa popularity or boto na nakuha ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin dyan ng defense team, respetuhin natin ang mabigat na mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Sara Duterte at wag basta-basta maniwala sa intriga o anumang mga panunulsol lamang ito ay magamit sa political attack to remove and eliminate that mandate of the Filipino people na napakabigat. Yan po ang ibig sabihin ng paglalahad na yon, no? Hindi lamang yung tungkol sa number of votes o naging popular si Sara Duterte during the elections. More than that, the defense team would like to emphasize na ang impeachment ay may layuning tanggalin po at ibaliwala ang sovereign mandate of the people sa isang inihalal nila na mamamayan na maging isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. So mag-ingat tayo dito sa ating mga proseso at pati na rin sa paglalahad ng mga akusasyon sapagkat mandato ng mamamayan ang ating tinatanggal. Yan ang epekto ng impeachment trial na ito. Sakaling magkaroon ng conviction against Sara Duterte. Third na pinuntuhan po ng defense team ni Vice President Sara Duterte ay ang tamang proseso. At ang pagkilala sa mga batas ay hindi po ito kailangan binabaluktot. So from the very start, ina-argue na po yan ng mga legal defense team ni Sara Duterte na mula pa lang sa House of Representatives, mga kababayan, ay binaluktot na, sinalaula at tinarantado ng House of Representatives, lalo na ng House Committee on Justice na pinamumunuan noon ni dahil kay Speaker, no, si Inday Bula. Bakit Inday Bula? Kayo na ang magbigay ng kahulugan ng Inday Bumubula. Itong si Luistro. Dahil kitang-kita na nagkaroon ng fishing expedition. Nagkaroon po ng ala Kangaroo Court mini trial doon sa House Committee on Justice, which are all illegal acts. Yun ay mga paglabag sa saligang batas, and these are transcendental matters which are being brought up to the Supreme Court pending pa ngayon. So yung pagkakaroon ng mini trial ala Kangaroo Court at fishing expedition para mangalap at magtipon ng ebidensya ang House of Representatives versus doon sa kakulangan at kawalang ebidensya ng complainants. Illegal po yun. Yun ang proseso na nais ma-emphasize ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ang anumang bagay na nagsimula sa illegal at bawal at baluktot ay hindi pwede maging tama kahit ano pa ang layunin nito. Although, yan ay may pending question right now on the constitutionality of those actions at ang epekto sa legal na pagkakaroon ng impeachment complaints pending before the Supreme Court pa po yan. Pero inilatag na po ng defense team nila Vice President Sara Duterte na gagamitin nila ito para erase as major valid issue of constitutional violations that from the very start null and void ang ginagawa
at walang bisa at iligal at pambabaluktot sa batas at konstitusyon ang ginagawa ng House Prosecution Panel coming from an illegal, unconstitutional, baluktot at tinarantado na proseso ng impeachment complaint against the Vice President. From the very start. Ang tawag po dyan, void ab initio ang kaso nila. From the very beginning, walang bisa, walang saysay, walang legal na batayan ang kaso na mga ina-alleged laban kay Vice President Sara Duterte. At panghuli, nakuha po ng prosecution ng defense team ang kanilang posisyon na hindi required by the Constitution or even mandatory upon the basis of the rules of the Senate Impeachment Court na mandatory, obligado si Sara Duterte na humarap sa impeachment court at kailangan magkaroon ng arraignment. Nag-rule dyan ang Senate Impeachment Court sa pamamagitan po ng impeachment presiding judge nila na si Chis Escudero, si Senator Chis Escudero. At ang sabi doon sa ruling ay hindi na kailangan ng arraignment at may karapatan under the rules of the Senate at even in the Constitution itong si Vice President Sara Duterte na i-represent ng kanyang mga abogado para sa requirement ng trial at process of impeachment. Ayan. So, strike 1, pabor sa mga defense team ni Sara Duterte. Ang strike 2 ay ipinag-utos ng Senate Impeachment Court upon the ruling made by the Senate Presiding Judge, Senator Chis Escudero, na ibalik sa BIR ang box o ang mga dokumento na ginamit which are all confidential in nature at walang subpoena by the impeachment court at walang court order by the Senate Impeachment Court at walang concurrent court order mula mismo sa regular court, no, like Supreme Court. Mga kababayan, hindi po pwede yan ay i-deposito as evidence presentation. Pinabalik sa BIR yung mga dokumento na yon na hinakot nila Luistro sa bodega ng BIR only to be ruled upon sa Senate Impeachment na court kahapon na ibalik yan. So, strike 2, pabor pa rin po sa legal defense team ni Sara Duterte. And then, mga kababayan, strike 3, wala na pong arraignment. Direkta na sa trial at kung anuman ang aligasyon ay hindi po kailangan magkaharap o haharap si Vice President Sara Duterte para mag-plea ng guilty or not guilty. Strike 3 po yon against the prosecution. So 3-0 ang mga tactical initial advantage na nakuha po ng defense team, mga kababayan. So sa pangalawang araw ng impeachment, aabangan po natin ito. Aabangan natin siyempre kung bubula muli ang bibig, ang bunganga ni Luistro at titilamsik po ang laway niya sa kahambugan, mga kababayan. At isa pang nakakapagbigay pansin kahapon ay ang magkasabay na pagkakaupo sa harapan ng impeachment court, no, bilang magkasabay na humaharap sa kapulungan ng impeachment court ng Senado si Senator Gatchalian na siya ang paborito at inilagay na Senate impeachment or Senate President ni Marcos Jr. at ng kanilang kulto ng mga Trisi Judas na senador. Kapansin-pansin na naging dekorasyon siya sa gilid ni elected and voted upon as Senate Impeachment Court Presiding Judge, Senator Escudero. Kaya ang tawag kay Gatchalian ay Senate Decoration President. Kawawa naman si Gatchalian, naging Senate Decoration President. May iba pa na tumawag sa kanya sa mga netizen na ang pambansang orchid, waling-waling Gatchalian. Loko to, mga kababayan natin ay marunong talaga magbigay ng mga bigwas. But kidding aside, it is very unusual na ang Senate President, dahil nga ipinilit ito ni Marcos at nagpumilit din
si Gatchalian, hindi siya ang presiding judge at nag-elect ng bagong judge na abogado, 'di ba? Hindi sana ibinigay na lang niya ang acting Senate President kay Chis Escudero kung mayroon po siyang dangal at kahihiyan, hindi naman pala niya kayang mamuno. Ito nga, no, in the next 90 days expectedly, si Chis Escudero po ang nakatalaga na Senate Impeachment Court Judge, presiding judge. Ayun. Tingnan natin kung ano po ang mangyayari sa susunod nito kasi alam natin po walang alam sa litigation and judicial proceedings and legal processes. Si Sherwin Gatchalian, hindi niya masyadong kabisado ito. Ito po ay parang korte, political, constitutional, and legal processes. Combined all in one. Yan po ang nature ng impeachment trial at ng impeachment court. No? Pinaghalo at pinagsama ang political process, constitutional mechanism, legal procedure, and judicial and litigation processes. Parang korte, parang isang political forum, at the same time, legal procedure ang ginagamit. May mga rules of court, may rules of the Senate, at mayroon pong rules of evidence, at pati po ang saligang batas. Kaya mahalaga po ang background ng Senate President sana ay abogado o nag-aral ng batas o may karanasan sa pag-litigate o mga pag-process ng kaso. Kaya naman, swak na swak sana doon kung hindi ipinilit ni Marcos. At hindi niya pinakialaman at kinulikot na maging sunod-sunuran at hawak sa liig, tali sa ilong ang Senado sa pamamagitan ng pag-agaw sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano ng Independent Senate Majority Bloc. Na ngayon ay 8 na lang sila ang natitira, the Brave 8, no? Baka maging Brave 7 or maging Great 6 or Great 5 or Great 4. Unti-unti nang iniisa ni Marcos gamit ang bendalo, ikutan ang batas, butasin ang batas, hambalusin ng batas ang lahat ng mga oposisyon at mga leaders nila. At ngayon ay naipakulong sa gawa-gawang kaso at binaluktot na proseso ng mga pagsasampa ng kaso na ito ng asong ulol ni Marcos na si Boying Rimulya sa ombudsman laban kay Senator Marcoleta kasama sina former Congressman Mike Defensor. Mga opposition figures ito. So, evidence, kunwari, laban sa constitutional integrity of the process of impeachment mula sa House of Representatives pati po sa trial. So, yun po ang track at pagrespeto sa batas at pagrespeto sa proseso ng batas, hindi po mga pangbabaluktot at propaganda operations at mga gimmick sa mga bumubula sa laway na uri ng mga pahayag kagaya ng ginawa ni Luistro, mga kababayan. Ayan, abangan natin kung saan po hahantong itong mga kaganapan dyan sa Senado. But, malinaw din po ang diniklara kahapon ng Senate Presiding Judge, Chis Escudero, at hindi kinontra sa kapulungan ng Senate Impeachment Court, na ang 2/3 na pagkuha ng numero para sa pagdetermine ng vote of conviction or non-conviction, lalo na sa paghatol kay Vice President Sara Duterte to convict her, there must be 2/3 of all the Senate members. Ibig sabihin po, lahat ng miyembro ng Senado. Hindi ang kung sino lang ang nandun sa Senado. 2/3 dapat ng lahat ng mga senador. Yan ang ibig sabihin ni Chis Escudero doon. At hindi po ito kinontra. At ang sabi pa niya, kung mayroon pong nais na ito ay i-question, you can go to the Supreme Court. But the court will recognize the 2/3 of all the senators or 2/3 of all the members of the Senate. It means si Senator Bato de la Rosa remains to be member of the Senate unless siya ay nag-resign
napatay, namatay, at hindi na nabaldado na o kaya ay na-expel o napatalsik sa Senado. Wala po yun. Similarly, ganun din kay Senator Jingo Estrada, kay Senator Marcoleta. So, tatlo. So, 8 plus 3, 11. At plus ang 13 sa 3C called Tony Marcos, 24. The senators of the Republic of the Philippines, or the Senate, is composed of 24 senators. So kahapon, ipinaliwanag po yan ng malinaw ni Senate Presiding Judge to the Impeachment Court, Senate Judge Senator Chis Escudero. At hindi po ito na ikontra kahapon. It was registered, it was manifested. So yan po ang mga kaganapan. Political, constitutional, legal, and at the same time, judicial conduct po ang nangyayari sa impeachment. Pero ang epekto nito, mabigat sapagkat this is one of the most controversial trial sa impeachment court in the modern history pagkatapos po ng nangyari 25 years ago laban sa impeachment laban kay President Joseph Erap Estrada na hindi na kumpleto sapagkat na overtaken ng events of the People Power 2. Mga kababayan, yan po ang unang araw ng ating mga pagpananaw dito sa nagaganap na formal na proseso na ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Antabayanan po ninyo sa kay Ka Eric Celis YouTube channel at mga pananaw na ito upang may paliwanag natin sa ating mga mamamayan. Mga kababayan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin na mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah will be with you. And muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!